Ito yung itsura ng corner namin noon at ganito na siya ngayon. Finally, nagawa ko na yung dream altar ko para sa bahay. Kaya kung gusto nyo rin matutunan kung paano ko to ginawa, tapusin nyo tong video na to. Gumamit na pala ako dito ng plyboard at kinuha ko na yung mga sukat na kinailangan natin. At hindi na rin ako nag-worry sa pagtatabas mga kaygala dahil meron na akong mga electric tools. Lahira dyan mga kaygala, basta meron ka mga electric tools, sobrang bilis na lang magtabas. So ito na yung first step na ginawa ko mga kaygala, tinatabas ko na lahat yung sukat na kinailangan natin. Pagkatapos binuo ko na rin agad. Naglalagay na rin pala ako ng wood glue bago ipako para siguradong matibay. Una ko palang binuo dito mga kaygala is yung shelves. So kailangan natin ng dalawang shelves dito para magkabilaan. Gustong gusto ko kasi maglagay ng maraming shelves sa altar para makabutang bitaw ko og mga santos. Baka kasi mga kaygala kapag lumalaki ka na may altar talaga sa bahay nyo. Isa kasi yung altar na nagiging sandalan ko since then. Kaya simula na nagpapagawa kami ng bahay, hindi ko talaga kinalimutan na dapat dito yung altar ko. Na dapat meron talagang espasyo yung altar ko. At sinasabi ko pa yan sa sarili ko nga kapag makatukod kog balay, magamadyo ko sa akong dream altar. Pero super simple rin jud kayo mga kaygala. Pero elegante. Tapos niliha ko na rin pala para mawala yung mga magaspang. After ko na siyang niliha mga kaygala, gumamit na rin ako ng masilya from Davis. Ito yung home body nila, body filler. Ilalagyan ko ng masilya yung pinagdugtungan para hindi halata. Pagkatuyo ng masilya, niliha ko na rin agad para makapagpintura na tayo. Para naman sa pintura natin, nagta-top coat na ako agad. Kaya hindi na ako nagpa-primer mga kaygala para tipid. So ang ginamit ko palang top coat dito is yung multi-surface paint from Gucci. Pwede pala itong gamitin sa wood, metal, or concrete. Yung kulay na ginamit ko mga kaygala is yung red-brown nila. Brown para magmamatch sa theme namin sa baba. And aside from that, mas elegante yung altar kapag ganito yung kulay. At pagkatuyo, in-install ko na agad. Binarina ko lang yan mga kaygala at gumamit ako ng screw. Pero hindi ako kontento sa screw mga kaygala. Ginamitan ko siya ng concrete nails. At sinukat ko na rin pala yung ibabaw para lalagyan ko siya ng parang headboard. Yun bang para magkoconnect yung dalawang shelves para mas maganda din naman siya tingnan. So by the way mga kaygala, meron parang nag-comment sa isang video ko na about this altar. Bakit daw ganito yung suot ko habang gumagawa sa altar na to? Ewan ko lang mga kaygala kung anong masama sa sinusuot ko. Hindi naman nakita yung puwet ko. Ba't daw decente yung sinusuot? Tama din naman. Siguro kinailangan naka-jeans, naka-pajama, naka-jacket. Kaya pwede na siguro naka-dress. Naka-dress ng mahaba. Maybe this time parang hindi ko feel magsuot ng ganyan. Ang napakainit. Tapos nasa loob pa ako ng bahay tapos hindi pa naka-aircon. Nagdepende kasi sa mood yung suot ko mga kaygala. O kasi mga kaygala, kapag may mga proyekto akong ginagawa, dapat kasi sinusuot ko nagdepende talaga sa panahon. This time perting igangag yun. Tapos dito sa lugar namin sa San Miguel, Bohol, grabe yun kainit. Yung magbanday ka mga kaygala, gatuobre mong dili mo sington. Kaya kung saan ako komportable doon ako. At para sa akin, wala namang masama sa sinusuot ko dahil hindi naman kita yung wet po ko. And aside from that, naka-cycling din ako mga kaygala. So wala kayong makikita dyan. Diba, mostly sa mga videos ko mga kaygala, naka-cycling lang ako. Mas komportable kasi akong gumalaw. Aside from that mga kaygala, wala man gibugi na akong wet po. Di na lang, alagang SAT Unlimited yan. So, ito yung sikreto ko mga kaygala na lagi kong binubunyan. Ito yung lagi kong ginagamit sa wet po ko, sa mga liki-liki, singit-singit. Yung confident na kayo kung mag-cycling mga kaygala, tungod na akong gigamit. Ni perme akong ginashare bitan ninyo nga na mo'y nakatabang sa ako ang singit. Yes, after ako mga anak mga kaygala, sobrang itim talaga ng singit ko. Yun yung nilalagay ko sa mga tuhod, siko. Sa itry rago din nyo gamit ang sunflower oil, di ba? Kaingon gyud mo tinuod jud ay. Sabay yun sa sunflower lotion sa SAT Unlimited mga kaygala, nindot gyud kaayo result. Sobrang nakakatulong talaga para ma-nourish, ma-moisturize yung skin mo kapag may mga dry skin ka dyan. Alam ito, mura na kag nangiliskis, diha mura na kag isda. Gamit mo ang sunflower oil from SCT Unlimited mga kaygala. Sa pa sa nagustuhan ko sa sunflower lotion nila mga kaygala is naka SPF 40 na yan. At aminin, yan talaga yung hinahanap natin sa mga lotion na meron silang sun protection. So i-try lang po ninyo, tagain ninyo og time, tagain ninyo og chance ang SCT Unlimited nga idapat sa inyo ang mga skin. And aside from that, baka ito na yung hinahanap ng skin types nyo. Ito na nga, nagdagdag na rin pala ako ng malaking shelves. Supposed to be gagawin ko tong cabinet. Pero wala ako na stock na maliit na bisagra. Kaya naisipan kong gagawin ko na lang tong plain shelves at hindi ko na lang tatakpan. Maganda kasi sana yung may takip mga kayala para lalagyan ko siya ng stocks ng ating mga candles. Pero sa susunod na lang. At dito naman sa wall natin para hindi siya boring, nilalagyan ko siya ng skim coat. Yes, mga kayala, nilalaro ko lang yung skim coat dito. Sobrang nabuboringan kasi ako sa plain white lang yung wall natin. Kaya nilalagyan ko siya ng skim coat na parang may pa-groove-groove. Maganda ka sana dito is lalagyan siya ng styro tapos patungan mo ng skim coat. Parang hindi siya babagay sa pinaplano ko dito sa altar dahil may lagay akong malaking crucifix sa center. So, okay na to para mas mabilis matoyo. And here's the look after ko maglagay ng skim coat sa wall. Nilalagyan ko na din pala sila ng mga ilaw. Iba talaga mga kaygala yung dating kapag may ilaw. Yes, isa talaga yung ilaw na nakakabuhay ng proyekto. Grabe, sobrang nagustuhan ko talaga yung matching ng ating wall tapos may pa-ilaw. Grabe, nag-send nga ako ng picture sa pinsan ko. Hindi pa naniniwala na ako yung gumawa nito. Natantal nag-send ako ng videos. Which is true, pati ako mga kaygala, hindi ako naniniwala na kaya ko pala tong gawin. And here's the final look mga kaygala, nga gibutangan na akong mga santos. And of course, nilalagay ko na rin yung crucifix with lights. At kung gusto nyo makita yung full video nito mga kaygala, kung paano ko nilagay yung mga lights, kung ano yung mga lights na ginagamit ko, kung paano ko ini-install yung lights sa likod
likod ng crucifix. May full video na ako na-upload sa YT channel ko. And of course mga kagala, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Supportan nyo naman yung YT channel ko dahil may marami pa akong i-share sa inyo. May marami pa akong mga DIY ideas mga kagala na gustong i-share sa inyo. At kapag nagustuhan nyo rin tong altar na to mga kagala, pwede nyo tong kopyahin sa bahay. But please, huwag nyo lang nakawin yung videos and photos ko mga kagala. Pwede nyo kopyahin at gawin sa bahay pero huwag nyo nakawin ang photos and videos ko. Hopefully mga kagala nagustuhan nyo yung dream altar natin. Sobrang dami pa akong proyekto sa bahay kaya kinailangan nyo talaga yung abangan. And don't forget to follow, like, and share. And of course mga kagala, huwag kalimutan mag-subscribe sa YT channel para mas marami pa tayong matutunan.